Empty, samat ng Bataan, ang mga kaluluwang hindi makatahimik sa bundok ng kagitingan. Mga kabsat, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga totoong horror stories, misteryo, at madidilim na kasaysayan dito lamang sa Sindak sa Dilim PH. At kung mahilig kayo sa mga kwento ng kababalaghan, mga lugar na may malungkot na kasaysayan, at mga kwentong hindi maipaliwanag, samahan ninyo ako ngayong gabi. Dahil ang lugar na pupuntahan natin ngayon ay hindi lamang simpleng bundok. Isa itong dambana ng dugo, hirap, gutom, at kamatayan. Ito ang kwento ng Empty Samat ng Bataan. Ang madugong kasaysayan ng Mati Samat. Noong panahon ng World War II, isa sa pinakamahirap at pinakamadugong bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ay nangyari sa lalawigan ng Bataan. Matapos bombahin ng mga Hapones ang Pearl Harbor noong December 1941, mabilis nilang sinalakay ang Pilipinas. Unti-unting bumagsak ang iba't ibang bahagi ng bansa hanggang sa napilitang umatras ang mga sundalong Pilipino at Amerikano papunta sa Bataan. Doon nagsimula ang matinding laban. Sa loob ng maraming buwan, tiniis ng mga sundalo ang gutom, malaria, kakulangan sa gamot, matinding init, at walang tigil na pambobomba. Maraming sundalo ang halos balat at buto na lamang. Ang iba raw ay kumakain na lamang ng damo, ugat ng kahoy, at kahit anumang mahuli sa gubat para mabuhay. Ang Matrium Samat ay naging isa sa mga strategic points noong digmaan. Mula sa taas ng bundok, natatanaw ang malaking bahagi ng Bataan. Dahil dito, naging mahalagang lokasyon ito para sa depensa laban sa paglusob ng mga Hapones. Ngunit habang tumatagal ang laban, unti-unting nauubos ang pag-asa ng mga sundalo. Marami ang nasugatan, marami ang namatay sa kagubatan, at marami rin ang hindi na nailibing ng maayos. May mga katawan daw noon na naiwan na lamang sa gilid ng bundok, sa mga trintsera, at sa masukal na bahagi ng kagubatan dahil hindi na kaya ng mga kasamahan nilang ilibing sila. April 9, 1942, dumating ang araw na bumagsak ang Bataan. Ito ang simula ng kilabot na kilala ngayon bilang Bataan Death March. Libo-libong bihag na sundalo ang pinilit maglakad ng napakalayo sa ilalim ng matinding init ng araw. Marami ang namatay sa daan dahil sa gutom, sakit, at pananakit. Ang iba raw ay binaril agad kapag bumagsak sa pagod. Ang iba naman ay pinabayaan na lamang mamatay sa init. Hanggang ngayon sinasabing ang lupang dinaanan ng mga sundalo ay tila may dalang bigat at lungkot na hindi maipaliwanag. Dahil dito itinayo ang Mount Samat National Shrine o Dambana ng Kagitingan bilang pag-alala sa kabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ngunit ayon sa ilang lokal, hindi raw lahat ng naiwan sa bundok ay tuluyang nakatahimik. Ang gumaunang kakaibang pangyayari. Noong dekada Sepuan matapos maitayo ang dambana, may mga manggagawa raw na nakaririnig ng kakaibang tunog tuwing gabi. Habang tahimik ang paligid at malakas lamang ang hangin, may maririnig daw silang yabag ng mga bota, sigawan ng sundalo, at tunog ng putukan sa malayo. Ngunit kapag sisilipin nila ang kagubatan, wala namang tao. May isang gwardya pa raw noon na nagbantay malapit sa hagdanan ng malaking krus. Bandang 2:00 ng madaling araw, napansin niyang tila may grupo ng sundalong paakyat mula sa dilim. Akala niya ay mga turista lamang. Ngunit habang papalapit ang mga ito, napansin niyang kakaiba ang kanilang itsura. Punit-punit ang uniforme, maputla ang mga mukha, at ang iba ay tila duguan pa. May isang sundalong nakaapak ng walang sapatos. Habang may inaakay na sugatang kasama, hindi raw nagsasalita ang mga ito. Diretso lamang silang naglalakad. Nang silawan daw niya ng flashlight, unti-unti raw naglaho ang mga sundalo sa gitna ng hamog. Ang hikbi sa kagubatan. May mga hikers at tourists ding nagkwento ng kakaibang karanasan sa paligid ng Manor Samat. Ayon sa ilan,
Kapag sobrang tahimik ng gabi at makapalang fog, may maririnig daw na iyakan, paghingi ng tubig, at mahihinang boses na nagsasabing, "Tulungan mo kami." May isang grupo pa raw ng kabataan na nagcamping malapit sa kagubatan. Bandang hating gabi nagising sila dahil parang may nagmamartsa sa labas ng tent. Noong una, akala nila ay mga sundalo o pulis. Ngunit nang silipin nila, wala silang nakitang tao. Ang naririnig lamang nila ay left, right, left, right. Kasabay ng tunog ng mabibigat na yabag sa lupa. Unti-unting lumakas ang hangin. Lumamig ng sobra ang paligid. At maya-maya, may nakita raw silang anino ng mga lalaking naka-helmet na nakatayo sa pagitan ng mga puno. Hindi gumagalaw, nakatitig lamang. Ang lalaking naghihingi ng tubig. Isa sa pinakakilalang kwento sa Matter sa Mat ay tungkol sa isang driver na umakyat doon isang gabi. Habang pababa siya ng bundok, may nakita siyang lalaking nakasuot ng lumang uniforme militar sa gilid ng kalsada. Payat ito, madumi ang mukha, at tila hirap na hirap huminga. Huminto ang driver at binuksan ng kaunti ang bintana. Mahinang sabi raw ng lalaki, "Tubig, kahit kaunting tubig." Naawa ang driver kaya kumuha siya ng bottled water sa tabi niya. Ngunit nang iaabot na niya ito, wala na ang lalaki. Bigla raw siyang kinilabutan. Dahil basa ang lupa noon mula sa ulan, pero wala man lamang bakas ng paa ang sundalo. Ang mga kaluluwang hindi makatahimik. Maraming naniniwala na dahil sa matinding paghihirap at marahas na pagkamatay ng napakaraming sundalo sa Bataan, may mga kaluluwang hindi pa rin tuluyang nakakatawid. Ayon sa ilang matatanda sa lugar, kapag sumasapit ang araw ng kagitingan at madaling araw, minsan daw ay parang may naririnig na martsa ng sundalo, iyakan sa gubat, at mahinang sigaw ng medic. May ilan ding nagsasabing nakakakita sila ng mga sundalong naglalakad sa fog, mga aninong biglang nawawala, at mga matang tila nakamasid mula sa dilim ng kagubatan. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring makapagpaliwanag kung bakit napakaraming nakakaranas ng kakaibang bagay sa Matter sa Mat. Mga kabsat, maaaring ang iba sa mga kwentong ito ay katang-isip lamang ng takot ng tao. Ngunit isang bagay ang sigurado, totoong napakaraming buhay ang nawala sa Bataan noong panahon ng digmaan. At marahil, ang sakit, takot at paghihirap na kanilang dinanas ay naiwan pa rin sa katahimikan ng bundok hanggang ngayon. Kaya kung sakaling makarating kayo sa Matter sa Mat, igalang ninyo ang lugar. Dahil hindi lamang ito simpleng tourist spot, isa itong dambana ng sakripisyo ng libo-libong bayani. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo mga kabsat. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito lamang sa Sindak sa Dilim PA. At tandaan, kapag tahimik ang gabi, hindi ibig sabihin nag-iisa ka.